Uy mga kababayan, pakinggan ang kwento ng isang taong sobrang legendary. Baka maging national hero ka rin balang araw. Ito si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ang haba ng pangalan, no? Pero huwag kang galala. Pepe lang naman ang tawag namin sa kanya, mga kabarkada niya. Shish! So, pinanganak si Pepe noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Tanda-tanda pa namin na noong time na yun, Wednesday, between 11 p.m. and midnight. Ilang araw bago mag full moon. Astig, di ba? Parang vampire lang. Pero sorry guys, tao siya. Isang mabait na tao. Si Pepe ay pangpito sa 11 anak ni na Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso. Tatay niya, sabi ni Rizal, siya ang modelong tatay. Bali, simple lang ang kanilang buhay. Isang tenant farmer sa lupa ng mga Dominican. Si nanay naman ni Pepe, grabe, talino, pero strikta. Ang first teacher ni Rizal, mahilig sa math, at siya pa mismo nagko-correct ng mga poems ni Pepe. Sana all may nanay na poet. Teka, hindi naman pwedeng hindi natin ipakilala ang mga siblings ni Pepe. Meron silang mga nicknames na parang pambata kahit mga adults na sila. Ang cute, no? Andyan si Ate Saturnina. Si Pasiano na naging parang second dad ni Rizal. Kaso baliw lang sa mga revolution plans. Si Narcisa naman na memorize lahat ng tula ni Rizal. Si Olympia na namatay sa panganganak. Si Lucia na ang anak ay tumulong sa paggawa ng unang Philippine flag. Napaka-creative. At syempre si Kunsya na namatay nung bata pa. Dito ko una nakita ang kalungkutan ng muka ng kumpare kong si Rizal. Ngayon, punta naman tayo sa early education ni Rizal. Homeschooling muna siya thanks to his smart mama. Tapos nag-aaral siya sa Binyan, Laguna. Problema lang, bully yung classmate niya na si Pedro. Kaya sabi ni Rizal, di ako papayag maging talunan. Pero syempre, bawi tayo. Lumipat siya sa Ateneo Municipal na parang Hogwarts ng mga Pilipino noon. Sa Ateneo, he became a top student. Always competitive. Parang Harry Potter lang sa Gryffindor. Pero si Rizal, nasa Carthaginian Empire. Dito sa Ateneo, natutunan niya di lang mag-aral ng science at math. Natutunan niya rin kung paano mahalin ang bayan. Sa sobrang talino ni Rizal at sa inspirasyon ng ina niya, dumami ng dumami ang kanyang mga libro. Wala nang time sa harutan, puro basa. And take note, may talent din siya sa poetry. Kumbaga, through education, the country received light and naging motto niya. Ngayon, sino nga ba ang mga influencers ni Rizal aside sa nanay at tatay niya? Una, si Pasiano, the OG kuya. Siya yung nagturo kay Rizal na galit ang dapat sa mga Espanyol dahil sa injustice na nangyari sa Gumburza priest. Ikalawa, yung Gumburza execution. Ang martyr na pare ang nagbigay ng idea kay Pepe na uy, kailangan natin ng pagbabago. Then ayun na, nag-Europe si Pepe, di lang para mag-sightseeing, kundi para matuto ng liberal ideas, equality at justice. Pero syempre, kailangan nating drama. Pagbalik ni Rizal sa Pilipinas, binanata ng mga librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Literal na napatriggered ang mga pare at gobyerno ng Espanya. At hindi lang doon natapos, si Rizal kasama ang barkada niyang sina Graciano Lopez Saena at Marcelo H. del Pilar bumuo ng La Solidaridad. Parang newspaper ng mga reformist. Nakikipag-debate si Rizal sa mga corrupt Spanish officials gamit lang ang utak at papel. Pero ito na mga kaibigan, alam naman nating lahat ang ending. Rizal was arrested, charged with rebellion, sedition, and conspiracy. Noong December 30, 1896, sa Bagumbayan, si Pepe ay binaril. At ang last words niya, may ultimo adios.
ang pamamaalam ng isang bayani. Pero di natapos dito ang storya ni Pepe dahil sa kanyang kamatayan, mas tumindi ang sigaw ng mga Pilipino para sa kalayaan. He became the symbol of the Filipino fight for freedom. Kaya mga kababayan ko, kapag narinig nyo ang pangalang Jose Rizal, hindi lang siya basta isang pangalan. He's the national hero na laging ready tumindig para sa bansa. Gamit ang utak, papel at tapang. Yeah.